Si Skip na, ipapasok ko na sa Skip. Skip Billy, ready ka na? Okay na, boss pa. Alis na. Okay. Sige po. Ito na si Skip Billy. Skip! Ano na? Ayan na. Sabi ko na Bobo mo, King Kong! Ganun lang! Oy, grabe ka! Bobo mo! Grabe. Parehas kayo ni Donger, parehas din kayo ni Kume Marshall. Teka lang. Bago mo tapusin yan. Ang opinion po ni Billy ay kanya lamang at hindi po opinion ng Pauka Sports. Kung may ididemanda po kayo ng defamation, si Billy lang po. Sorry for the words, ha. Anyway, ganun lang kayo pinakita ng Australia. Welcome to Justin Galloway and Will Hickey. Actually, hindi. Yung Australia kasi, they are parang sabihin na natin, parang Red Bull. Red Bull ang laro nila. Lahat pwedeng gumawa. Kaya, ang masasabi ko lang, wala eh. Kahit si Justin Brownlee, sipin nyo, lahat kayo nag-aabang kay Justin para hingan ng bola. Ay, grabe naman. Tapos yung the rest naman, baldog. Puro mga baldog. Baldogin! Ako po. Inay ko po. Inayupak. Grabe. Pero, ito naman sabi ko, marami akong papatamaan. Manda kayo. Uunahin ko yung mga taga-Hinebra dyan. Team hindi ka na nag-champion sa PBA, bobo ka pa sa FIBA. Diba? Ganon ang resulta. Kaya ito yung mga Hinebra fan page dyan, pagtanggol nyo naman yung idol nyo. Ban-ban. Tapos ito naman, pero sa buong storya ng FIBA Asia Cup, pumasa na ba? Pero yung si Scottie Thompson, ganito lang, medyo so-so performance. May times na good. Yung sa Saudi Arabia, very good. Yung game against Chinese Taipei, good na yon sa akin. Pero yun nga, on and off siya. Tapos, si Junmar Fajardo, ampaw talaga eh. 8-time MVP ka pa naman, ampaw mo talaga. Grabe! Ampaw mo! Ay, nako. Tama lang talaga na talo kayo ng Australia. Now, sabihin nyo, kaya yung turnin ng Australia, sana nga, pagdating ng World Cup qualifiers. Pero, alam naman ng Australia yan eh. May pride din yan. Sipin mo si Jack White kanina, naputata lang naman si Japot Aguilar sa ere. Ganon ka siya ka-impactful on defense pero, I want to give one credit na meron sa Gilas. Actually, yung 3-point shooting, na-control naman ng Gilas, kung tutuusin. Medyo nawala ang shooting ng Australia, pero yung poise nila, yung poise ng Australia, ganon lang siya kapagsik. Alam nyo, kung tutuusin, ito lang yun eh. Minaliit ng Gilas, minaliit ninyo ang FIBA Asia. Now, sabihin niyo sa akin, bakit ang Japan natalo? Hindi naman all out ang Japan eh. Hindi. Wala pa yan. Okay lang yun. Kumbaga, yung pagsali ng Australia at New Zealand, that gives competitiveness. Kaya problema lang kasi, sino ba pinaka-competitive nating Asian team na pwedeng tumalo doon sa New Zealand? Lebanon. Sana. Kaso walang Arakji. New Zealand, hindi kaya. China, possible, pero hindi rin kaya. South Korea, wala, pupulpusin lang yun. Pero yung if there's one team, hindi naman makaka-upset sa Australia, ang isip ko, may chance pa ito gumawa ng upset. Although medyo malabo. And I'm talking about Chinese Taipei. Mamaya against Iran.
Di ba? Kumbaga, yung sa Chinese Taipei, I will say Brandon Gilbert is a monster. 9 points, 13 rebounds, 7 blocks. Kahapon against Jordan. Nasa Okay. rebuilding mode pa yan, Jordan na yan. Yep. Okay. Medyo naligaw ka na, no? Sabi ko lang dito, Kuya Pao, lahat ng mga Hinebra fan page, ipagtanggol yung Incon. Pero, burado na kayo sa akin. Okay. Bril, burado na kay Billy. Okay. Bril, siya. Hello? Hello. Nakakalungkot. Maganda sana kung sandali guys. Maganda sana kung yung ilalapit mo yung mic mo mamaya skip Billy para marinig ka. Anyway, Bril, go ahead. Nakakalungkot talaga. Ano yung sabi mo, Boss Pao? Mamba mentality ang 24 eh. Sila, yung Australia, may mamba mentality, talagang dinurog kagad tayo una pa lang. They did not let up. Napansin ko lang, tininan ko ngayon sa FIBA America Cup at Africa Cup, except sa Eurobasket, meron talaga mga Team A. Karamihan dito, kahit dito sa FIBA Asia Cup, di naman talaga Team A ang pinalaro. Ang natutunan ko lang talaga ang New Zealand at Australia, yung system talaga nila, hindi lang sila nag-aasa sa kung sino-sino na player, system lang talaga. Yun lang napansin ko dito na parang key talaga, solid na system. Dahil di naman palagi available ang mga Team A na team sa napansin ko dito sa mga FIBA na tournament. Yung system lang talaga. Yun. Okay. Yun lang yung masasabi ko. Okay. Salamat, Bril. Para pasukin ko lang yung iba para makasagot na agad. Anytime guys, yung mga ibang nandito sa taas, pwede kayong mag-react. Nel, Light, JM, Ronel ang nakapila. Nel. Good evening, Sir Pao. Ayan, Good evening, Nel. Yes, sir. Good evening po. Abinado naman po tayo. Talaga malakas ang Australia. Kaya lang, alam naman natin na talagang underdog tayo. Kaya yan ang nangyari. Expected na po natin yan. Dahil hindi tayo full force talaga eh. Hindi talaga yung gusto nating mga players ang Yung sinasabi ni Sir Skip Billy Manzano na yung mga Hinebra fans kawawa. Hindi kawawa ang Hinebra fans at hindi kami nagkamali kay Coach Tim Cone. Ipaglalaban ko yan. Kaya si Coach Tim Cone magaling na coach yan. At hindi naman pwede na napunta yan dyan para kung mahina yan eh. Kaya talagang ang inaano ko, sana magkaroon tayo ng assistant coach na malakas. Sabi niya, pinag-usapan kanina yan, di po ba? Ibaliktad po natin yung sitwasyon. Ipasok po natin, kasi mga Pilipino tayo eh. Ipasok na po natin na kakasya kung sino-sino ang ipapasok nating assistant coach kay Coach Tim Cone. Pati hindi natin ibalik si Coach Chat Reyes. Kasi magaling din yan. At least pagka nag-combine ang mindset ng mga yan, yung strategy nila nag-combine, ibalik na lang natin si Coach Chat Reyes sa bilang kahit na assistant coach, siguro tatanggapin niya yan. Bilang Pilipino, tatanggapin niya yan. At siguro lalakas tayo. And then, sinabi niyo nga kanina na dapat makapag tayo ng mga player na mga young blood, yung mga young blood na player, palitan na yung
palitan ng mga PV. Okay lang sa akin yan. At ipasok natin yung mga shooter. Sabi ng mga kanina, Sir Pau, gusto ko mga shooter. Tama yun. Mag-alis tayo nang talagang dapat na maalis diyan sa roster na yan, na ipalit natin yung talagang magkaroon tayo ng legitimate shooter para hindi na nagiging bayani si Billy na lagi tayong binabas, laging sinisira ang Gilas, lagi niyang kinikriticize yung Gilas. Dapat mapahiya na natin si Billy sa next tournament para lalo na sana next year nandiyan na po si Kai Soto, and then makuha natin si Justin Baltasar, yung mga young guns na yan. Ayan, stay naman si Tamayo and KQ. Lalakas po tayo. Hindi ako naniniwala na someday hindi natin makukuha ang championship diyan sa FIBA Asia. Lalo na next po FIBA World Cup. Kaya po natin yan eh. Tinalo na natin Latvia eh. Tinalo na natin yung mga malalakas eh. Kumbaga, kung nandiyan si Kai Soto, ako bilibaw kay Kai Soto, makikita po natin na basta coaching staff, maging malakas tayo sa coaching staff, na ay ibalik natin si Chot Reyes. Kung ayaw niya, wala tayong magawa. Pero yung hindi na wag natin i-criticize si Tim Cone dahil binibigay niya na naman lahat ang dapat niyang gawin sa Gilas. Piruin mo, talagang binibigay niya na yung lahat ng makakaya niya sa Gilas para sa bansa natin. Tapos i-criticize pa natin. Ang pangit naman yata ng ganun. Binibigay niya na lahat ang kaya niya. Hindi po ba, Sir Pau? Binibigay na ni Tim Cone, tapos i-criticize pa rin isang Billy. Skip yan. I-skip na lang natin yung si Billy. Sige, yun lang po, Sir Pau. At pasensya na po at nakasakit lang ng loob ng mga ni Billy sa Gilas natin na Pilipino tayo, dapat mahalin natin pagka-Pilipino natin. Hindi yung i-criticize sa atin kung matalo man. Pero sa paniniwala ko, Sir Pau, darating po panahon, lalakas po tayo at makukuha po natin nating narating. Yun lang po, Sir Pau. Maraming salamat po. Salamat, Nel. Sana magpaka-Pilipino ka, Billy. Okay. Magpaka-Pilipino ka, Billy. Sasabihin ko sa'yo, Nel. Pilipino ka ba? Derek Chan tayo. Pangalan talaga nila. Yun na yun. Ano pa ikaw kung Magpaka-Pilipino ka. Una-una, kaya kung... Natatakpan mo yung mic mo, sayang. Natatakpan yung mic. Insulto kay LeBron James. Ganon din ako sa Gilas. Pilipino nga ba? Dahil unang-una, sasabihin ko sa'yo, Boss Nel, talunan tayo. Okay? Nasa under top. Ayun nga, meron darating. Darating din. Sinasabi mo. Dapat matanggal si Tim Cone. Darating din ang panahon, mapapaya ka din sa sinasabi mo. Yan na yun. Siya ang rason, Boss Nel. Siya ang rason. Dahil ginawa niyang inutil ang mga player natin. Mapapaya ka din sa sinasabi mo. Darating ang panahon, tandaan mo yan. Okay. Pasok muna ako ng iba para relax lang, Skip. Okay, relax lang, Nel. Next na tayo. Kinakabahan ako dito sa mga to. Guys, open opinion naman ako, pero relax lang, guys. Light Yagami. Light Yagami, go. Sir Pau. Narinig niyo na po ako? So, Yes, ito po. yung masasabi ko. No need to replace coach team if gusto talaga nilang i-implement yung triangle. Kaso, find a better player na makakascore consistently na pwedeng pumalit o i-rely kapag bantay sarado or off-night si Brownlee. Yung consistent na shooter na ma-execute yung play ni coach team. Kasi nga, nasablay yung tira ng ibang player nila eh. Walang ibang shooter tulad na marerelate katulad ni Dwight Ramos. Minsan, off-night din si Dwight Ramos.
So, kanino nag-rely kanina? Kay KQ. Pinasok naman si KQ kanina kung kailan tambak na. Di ba? Kaya yung nakita ko yung sinabi nyo, asan na si KQ, tambak na yung Gilas. Kaya sabi ko, find a better shooter na bukod kay KQ, pati kay Dwight. Maraming young guns katulad yung sinabi kanina yung kay Ray Parks, Tolentino, marami pang iba yan. Tapos, kung with regard sa coaches, pwede namang umanap sila ng foreign coach, yung European style. Kunyari, kung ayaw na lang palitan si coach team, gawin na lang assistant coach or consultant para kahit papano ma-improve yung style na gustong gawin ni coach team. Kasi nga, andun na nga sinabi na gulpi de gulat yung Latvia dun sa triangle ng Gilas. So ngayon, checkmate na yung Gilas kahit papano kasi nga, alam na nila kahit papano kung paano i-break yung triangle na ginagawa ni coach team. So, why not improve pa yung ginagawa ni coach team. Find a better coach or foreign coach na pwedeng ma-improve niya yung ni coach team. Yun lang po. Tapos shooter talaga. Yun talaga ako lang ng Gilas. Okay. Thanks, Light. Salamat. Okay, guys, sa mga nanonood at saka nakikinig, ito po ay fans reaction. So, maaring may mga opinion po sila na hindi kayo agree. Like what I said, this respetado natin sila. Hindi tayo agree sa kanya-kanyang opinion. We are not expert. I'm not an expert, pero naglalabas po tayo ng kanya-kanyang opinion dito. So we should respect it, okay? Kung gusto niyo po ng expert, doon kayo sa dapat si coach team ko yung expert, di ba? sa SBP. So anyway, ito na si JM. JM, what's up? Shout out. Andito pala yung malulupit ng mga idol ko Ito si Zondi, si Dave, si Idol Arnel. Yo, bro. Pala yung mga trope. Sa akin, boss Pao, thoughts ko dito about Gilas. Ayoko nang pag-usapan yung Gilas versus Australia. Alam naman na natin yan, talo tayo dyan. Pumasok tayo sa butas ng karayom kung gusto natin manalo Pero the thing is, if we want a better future of Gilas, siguro, it's time to make expand of players. Kumbaga, dagdag na tayo ng players. Kasi nakita naman natin in terms of guard position natin, lahat ng mga guards natin sobrang low yung performance nila in terms of offense. Nandun yung defense nila. Pero the problem is yung offensive na contribution para sa isang JB at Dwight Ramos Hindi naman pwedeng kay Justin Brownlee at Dwight Ramos lang tayo. Siyempre, well-scouted na yan. Dahil noon, ang ganda ng mga ginawa nila, di ba? And the good thing lang naman, kahit papano, nadagdagan tayo ng local support na player, which is si KQ. Di ba? Kasi during the time of KQ, nung pinasok siya sa Saudi Arabia, nung naka 32 minutes siya, Boss Pao, nakita natin, pag mahaba ang playing time ng isang KQ, nakaka 17 points siya. So magandang production yon para sa kanila. 'Di ba? Tapos ngayon versus Australia, do kahit sabihin nating na bench siya ng matagal, yung 25 minutes na performance niya, nakakontribute siya ng 17 points. 'Di ba? Kasi kaya ako sinabing magdagdag tayo ng expand ng player. Bakit? Kasi kung nakita natin sa FIBA Asia, ang pangit ng performance ng mga guards natin na itong sila Newsome, CJ Perez. Diba si Scottie Thompson, hindi pwedeng maalis yan Diba? Hustle play na kay Scottie Thompson yan. And pagdating sa floor general ng triangle offense, siya ang aasahan Okay? So tapos, diba, yung mga guards, kung mag-expand tayo ng player tapos low performance sila sa FIBA Asia Cup, then darating ang World Cup, pwede nating palitan Diba? At least, kahit papano, meron tayong pinapasok ng mga player na pamalit dun sa mga pangit na pinakitang performance. Kasi, hindi ba natin naiisip, tayo,
sumali tayo ng FIBA Asia Cup, ang nilaban natin yung Team A natin. Samantalang yung ibang team, lumaban, pinadala, Team B lang. Diba? So parang para sa kanila, mas tinitignan nila yung future talaga ng team nila, kumbaga yung mga team B nila, piniprepare nila para pagpasok ng Team A, ganito yung exposure na nila, ganito yung level of competition na may experience nila. So, yun yung isa sa mga pwedeng mangyari. And it's time na lagyan din natin talaga yan ng Team B, itong Gilas na to. Kasi kahit ano namang sabihin natin dito sa visit na PBA na to, walang mangyayari. Hindi tayo bibigyan ng ng pagkakataon na ayusin ng conference nila. 'Di ba? Talagang hindi natin nakikitang wala silang willing na mag-adjust para makapagbigay ng better preparation para sa Gilas lineup natin eh. 'Di ba? Kung noon nakakagawa tayo ng yung enough lang ng preparation nananalo tayo, siguro ngayon hindi na din. First of all, well-scouted na rin ang triangle offense sa FIBA. Tapos alam natin kung sino yung magiging scorer lang sa atin sa Gilas. So syempre hindi naman tanga yung mga makakalaban nila para alamin kung sino yung mga first option sa Gilas natin eh. 'Di ba? So yun lang sa akin, Boss Pao, expand ng player para kung sino yung mga low performance sa mga tournament league ng sinasalihan ng Gilas, at least ang mga susunod papalitan nila, Boss Pao. Yun lang yun sa akin. Yep. Okay. Salamat, JM. Thank you so much for your opinion. May nag-feedback. Okay. Next natin. May feedback ha. Mute ko lang ikaw, Nel. Kung hindi ka magsasalita, ha? Yeah, si Nel nga. Okay. Alright. Next tayo. Tuloy-tuloy po tayo, no? Lahat po pwedeng sumali dito. Ang nakapila si Ronel, si Noriel, si Sep, si Rod, si Fry, Cass, TJ, Alec. Ang dami Dami nito Kailangan ko yata magbaba mamaya. Ronel! Yes, Boss Pao! Oo. Basta bro, narinig niyo pa ako? Parang naririnig. Parang masaya ka. Masaya. Masaya yung araw ni Skip Billy Mansalo ngayon, ha? Yun yung gusto niyang araw ngayon, given na yan, talo tayo talaga dyan. Kahit yung odds maker, minus 21.5. Yun yung grabe, para manalo. Yeah, grabe. So, times 15 pag manalo yung Gilas. So, alam nila na mahirap manalo. Ang atin lang sana malapit, pero hindi tayo nakalapit. Ang ganda ng laro, second and third, maganda yung depensa, nag-adjust. Pero yung first quarter, baon tayo dun nahirapan tayong umangat. Doon naman sa mga players ng Pilipinas, kailangan talaga natin ng mga shooters. Medyo pumapalya. Siguro ko tama yung sinabi ni JM at iba pang kasama natin dito na siguro ko dapat magdagdag din tayo ng mga players na may potential na maglaro sa Team Philippines. Nahihirapan akong Boss Pao, nung una yung mga point guards natin, yung nakakapagtira sa alam mo doon sa labas, katulad nila Jimmy Alapag, na top of the key, Jason Castro, Eli Tenorio. Wala tayong ganun Eli Tenorio, parang bigyan mo ng puwang, titigra kahit maliit Ang tinitingnan ko nang naglalaro sa PBA, siguro ko yung sinong pangalan nito? Yung may bigote, yung galing Japan din, Boss Pao. Bolik. Galing Japan. Bolik, si Robert Mr. Suave Bolik. Yun sana, kasi tumitira yun ng top of the key. And then, pagka ganyan yung may tumitirang kang ganyan, spread out yung depensa Na-spread out yung depensa. Sana, kung makukonsider si Robert Bolik, o kaya sino pa yung mga medyo matataas na katulad ng pwedeng tumira sa labas. Sana Jordan Heading. i-consider natin. Heading medyo maliit din kasi.
Kailangan Sa natin akin- yung mga shooter na at least Mas mga malaki si 6'5". Heading kaysa kay Bolik, bro. Pero yung laro Sa akin naman ka- ng Heading, parang dos. Sa akin Dos kasi yung Idol laro. Ronel, mga idol, mga bro. Sa akin kasi kung meron talaga tayong idadagdag para sa Gilas. Hello, rinig ba ako? Yes. Rinig bro, rinig. Sa akin kasi kung meron tayong idadagdag para sa Gilas, ay yun yung mga bata na talagang walang takot pag naglaro sa basket. Like for example, ako hindi ko naman sa para i-build up. Okay, pero kung napapanood nyo ang isang laro ng Adrian Nocom, nakita naman natin yung fearless noon sa paglalaro. And nakita natin yung potential ng player na gano'n, di ba? Kung meron tayong dinadagdag na gano'n at kung meron tayong Team B, kasi ito yan eh, if kung yung PBA ayaw mag-adjust sa ganitong sistema na bigyan ng pagkakataon na preparation ng Gilas, maglagay na tayo talaga ng Team B. Then yung Team B, lagay natin yung mga bata, yung mga alam natin pwedeng isalpak, yung mga young guns. Kasi every year nagbabago ang laro ng player. At ang FIBA hindi naman every year laging may laro. Di ba? So, every 4 years laging meron yan eh. Parang tatanggapin na natin siguro tong PBA na to eh. Parang kailangan nating tanggapin to. Kasi private sila na talagang more on profit siguro yung business nila. Well, Saka, kung ganun yung kung ganun mangyayari, Idol Ronel, dapat wag na silang gumawa ng mga PBA player. Kasi kung paulit-ulit lang yung sistema ng PBA player lang yung isasalpak mo sa Gilas, walang mangyayari sa sistema ng Gilas. Kahit sabihin mong si Tab Baldwin ang nandyan, kung kukunin pa rin ng PBA tapos walang adjustment ng PBA for preparation, walang mangyayari sa Gilas. Kahit sinong magaling pa na coach dyan. Yung Tab Baldwin na yan, Tab Baldwin, siya yung rason bakit si Billy pumuputok eh. Bakit hindi siya yung nagkukoach ng national team eh. Iyan yung number one na rason. Naalala nyo nung qualifying tournament? Alam naman namin yun, di lang namin binabanggit. Ang sinasabi niya dati na si team ko nang kinuha nyo, tingnan nyo mangyayari sa qualifying tournament. Natalo natin yung labya, Billy. Tahimik niya si Billy. Walang sinabi. Kaya tagal-tagal kong hinihintay. Hindi kita narinig, Billy. Ngayon, ang saya mo, ano? Sabihin ko lang sa'yo, hindi pa ito yung full potential ng Team Philippines. Marami pa. Si Kai Soto is one of the most important piece na hindi naglaro ngayon. So, tingnan natin sa susunod na tournaments. Hopefully, ang kailangan natin adjustment din eh. Si Team Cone, mahirap magtiwala. Marami tayong mga players na pwede dapat ipasok katulad nila Tamayo. Hindi masyado nabibigyan ng minuto. Pero darating ang time na tama para sa kanya. Ang tinitingnan ko kasi sa kanya katulad ng player na RDO, yun yung mga nakakamiss eh. Pag aatras yung malaki tapos titirahan ka sa labas, wow! Biglang lamang yung Pilipinas. Hopefully meron tayong ganun. Yun lang po. Okay. Salamat. May nabasa akong isang comment, sabi ni Mad Flavor Property. Gusto ko mag-analyze yung Ronel. Wow, Ronel May nag-comment sa'yo Anyway, next po tayo. Salamat po. Noriel. Go. Good evening, boss. Good evening. Good evening, mga boss. Salamat. Short, quick comment. I think hindi na sabi nga natin makaramihan expected matatalo tayo. So let's set aside kung ano yung sabi ni JM na analysis ng games. I think we just have to look forward now, look for the future because yung qualifying of World Cup medyo mas matindi ngayon yung labanan. Alam ko naka-bracket tayo kay Australia, New Zealand, saka Guam. So sana ito wake up call na to, very put na tong word na to, wake up call. Kailangan kailangan ma-assess na ng coaching staff, hindi lang si Team Cone ang kailangan natin sa
itong parating na windows for the next 2 years, I believe next 2 years. So kailangan, sabi nga ni JM, kailangan mag-try out na tayo na ibang player. Ang dami, half of the team players, kailangan nating i-delegate sila sa reserve. Kailangan natin i-try out yung iba. Kung gusto man nilang pumili sa PBA, kailangan nilang i-select talaga yung mga matatapang ang loob. Tapos sabi nga ni JM, yung matatapang loob na player. Tapos may shooting. Marami naman tayo doon Ayaw lang talaga nilang mag-explore sa ibang teams. Gusto nila, nakatingin lang sila sa San Miguel Corporation team saka yung dito sa So kailangan talaga explore nila kahit mula doon sa pinakamahinang team ng PBA. Ang dami nilang kailangan explore. Pero pinaka-priority talaga dyan yung mga nasa outside, mga naglalaro sa KBL saka sa lalo na sa Japan. Kasi exposed sila boss sa sa FIBA rules Tingnan mo 'tong mga natin, mga player na nag-excel ngayon, sila KQ, sila yung mga playable, sila Edu, kasi exposed sila sa rules Itong mga PBA players natin parang nagugulat sila sa bukod dun sa nakikita nilang mga players na matatangkad. Nagugulat sila sa mga galaw ng mga kalaban, paano sila mag-move. Paano sila mag-create ng open man sa mga teammates nila. Napansin nyo naman kung paano sila makapag-create ng open shot. Grabe talaga, talagang wide open. So, yun lang, boss, yung kailangan na nilang talagang i-drop si Junmar. Kahit man lang sa sabihin na natin nasa team B natin siya. Kumbaga pang hugot na lang siya pag kailanganin. Mahina lang kalaban, mga Indonesia or kung mga playable pa siya sa mga SEA Games. Pero pagdating sa Asian level, mga powerhouse team na kalaban, hindi na talaga siya playable. Kailangan ma-accept na ni Tim Cone. Biruin mo, pinag-first 5 niya, wrong move. Very wrong move yun, boss. Sa lahat ng kaya nga pinalitan kagad kumbaga, parang try out pa rin pinipilit pa rin ng coaching staff na kung baka sakali pa maging playable. Pero I hope na magising na sila sa next windows na hindi na talaga siya playable. Tapos si Oftana sana maging on. Alam ko hindi niya i-drop si Oftana kasi malaki talaga tiwala niya kay Oftana kahit grabing off talaga siya. Sana na lang. Ilagay na lang sila sa sabihin na nating team B para tingnan lang kung sino yung mga mas effective. Ayun nga, ayun yung pwedeng mangyari, Boss Noriel na for example, itong result ng FIBA Asia, kung sino yung mga low performance dito. So if we have mga pooling players, di ba, na alam natin dun sa pooling or sa team B na player natin, yun naman yung may magagandang performance. At least, kahit sabihin mong mag-risk tayong isali sila yung pumalit dun sa mga low performance na naglaro dito sa Asia Cup. At least, tinry pa rin natin. And we have team B na marami tayong pwedeng paghugutan. Kung halimbawang meron tayong injured player, meron agad tayong pwedeng isalpak, di ba? And for me, kung magbubuo nga ng team B, halos yung nandun sa international na mga OFW player natin, halos yun yung mga young guns natin na pwedeng pamalit Actually bro, kung bubuo ng team yung contender yun sa PBA. Oh bro, di ba? Contender yun. But you're right. Saka alam ko mga bro, dapat tanggalin na natin yung mentality na team A, team B. Dapat pool na lang, 24 players of pool para walang sama ng loob yung player. Nasa team B na lang pala ako, parang gano'n. Parang nakaka-degrade kasi ng nila So 24 yung mga bata usually team B Yung mga collegiate ang usually nasa team B. Pero boss, team B mga bata Go. Kung iba-browse mo talaga yung kahit sa PBA lang, ang dami mo makukuha Kung paano lang nila, wala lang sila ko.
scorer pa, di ba? Mga Sila Alex Dishani Tucker, Winston, di ba? Sila Adrian Nocom. sila Alex Yan si Stockton. Noco, magaling No, si Alex maging Stockton, di ba? effective yun. Ang dami eh. Dami. Marami. Sa PBA, mga bro, marami talaga maseselect dyan. Ang isa pa kasing question dyan, kapag ka ba nag-select ka ng player, mag-fit ba siya doon sa system? Meron kasing magagaling na pagka in-insert mo sa isang sistema tapos hindi fit sa kanyang system, nawawala yung laro eh. Dapat isa rin yan sa mga question na dapat sinasaalang-alang din yun eh. Kino-consider din. Nandun naman na tayo bro. Pero kung merong mahabang preparation talaga para matuto yung mga zero knowledge sa triangle offense, I think matututo naman yan. And ang isa naman sa pinakakailangan natin na player talaga yung hindi takot tumire, hindi yung pagkapasa sa kanila pag nakita nilang si Justin Brownlee, bibigay agad kay Justin Brownlee bro eh. Yun yung problema ng Gilas natin ngayon eh. Nakapag nandun si Justin Brownlee sa loob, pag nakita talagang bigay agad. Alam mo yun, hindi ka ako naiintindihan ko ang isang Carl Tamayo eh, kahit sabihin natin ganyan yung performance niya sa offensive, pero yung kumpiyansa niyang tumira ng tumira, yung hindi siya takot kahit sumablay ng sumablay. Kumbaga nandun yung hindi siya takot na mahiya na kahit sablay siya ipapasa niya na lang. Kumbaga pag nakuha niya naman yung rhythm niya, puputok ang isang Carl Tamayo eh. Yun yung mga hinahanap natin eh. Sa atin, pag nabigyan tayo ng magandang defense ng bawat team na kalaban natin, pag hindi na-execute na maayos yung triangle, isa na lang, kanino na lang yung bola. Alam na natin kung nasan na, di ba? Yun yung nagiging problema ng Gilas natin ngayon eh. Yun nga yung sinasabi ko kanina na sabi ko parang ang kulang na factor ngayon sa mga players, yung may pagkabuhaya, yung offensive-minded ba? Na sabi ko parang hinahanap mo tuloy yung Polly, hinahanap mo yung typical na Mark Kagiwa, sino pa ba yung sinabi ko kanina? Terence Romeo, yung mga ganong klase ng andang mag-take charge kapag ka... May singit lang ako tapos isisingit ko na rin yung next kasi hindi nakapila. Tama yan, magbababa ako. Pero kaya walang ganyan. Simple lang. Kasi sumubok ng ganyan nung una yung mga ibang players, pinapagalitan kagad ni coach pag tinitira agad. Napansin niyo ba yun? Nakikahuli nga sa camera eh. Pinapagalitan agad. Bakit mo tinitira agad? We need to go, ikutin mo na yung bola, di ba? Go inside. You can dribble and... nagagalit si coach. Nagagalit si Coach Tim Cone. Nakita ko eh. Yun na sinasabi ko, gusto niya imikot. Hindi nag-fit yung laro sa sistema na gusto ni Cone, di ba? Yun na sinasabi ko eh. Kaya nga, kasi hindi nga ako pwede pinakamagandang example, Boss Pao, Boss Pao, yung mga magagaling na players na kinukuha ng Ginebra, pag napasok na sa Ginebra, kadalasan nawawala ng saysay. Pero nag-e-excel sa ibang teams, di ba? Yeah, kasi sira. Kaya nga, alam mo ba, yung role eh. Papasok na si Raj, pero narinig ko, if you remember this, sinabi ni Coach Tim Cone during the huddle, Scotty, it's only you that knows what I'm talking about. Aray ko. Sa Scotty. Narinig ko yun eh. So, what's happening? Anyway, Raj, papasok na si Raj. Raj, magandang gabi. Raj, are you still there? Dinig ako, Boss Pao. Hello. Yes po. Pasensya na po. Ang tagal ha. Intay lang yung mga iba dyan. Go, Raj. Okay. No problem. Doon sa sinabi mo, Boss Pao, yung sa may sinabi ni Coach Tim Cone kay Scotty. Actually, narinig ko rin yun eh. And I think, ang pinagagalingin nga yung system na ine-employ ni Coach Tim. Kasi among the group or among the players, si Scotty talaga yung medyo may kabisado na ng play eh. Pero
wala pala si Billy, no, sa dito, no. Pero Nanonood siya. Kasi Basta kunyari, sabihin kasi, basta kunyari, Bro Raj, hindi natin kilala si Billy, hindi natin nakikita. Tuloy ka lang dyan. Hindi, nanonood. Nagpasensya naman si Billy. Sabi, pasensya naman, nagagalit, parang nagtaas na naman ako. Ano na kami dyan? But anyway. Immune na kami kay Billy, bro. Pinaglaban na namin ang Gilas, pero kulang kay Billy yan. Ngayon, parang wala tayong makaribat kasi talo eh. Hirap makaribat kay Billy. Actually, nabutan ko si Billy na galit na galit. Very, very high yung emotions niya. But this might be an unpopular opinion from my end. Pero doon sa sinabi kasi ni Billy na parang he said along the lines of binabaldado ni Tim Cone yung mga players. Somehow, I agree. Why? Kasi ang daming highly skilled players sa bench na nakaupo. While others are struggling on the floors. Parang sa akin, itong laban sa Australia, pwedeng mas dikit yung final outcome nito, yung final score, kung maagang naipasok si KQ over Dwight. Kasi Dwight has been shooting blanks first half, no? So parang mas maganda kung naipasok na si KQ ng maaga, mas maaga siya nag-init. And feeling ko mas makakatulong siya kay Brownlee kapag nag-i-struggle talaga si Dwight Ramos. Regarding naman dun sa may play na ginagamit ni Coach Tim Cone, tama si I think it's Yagami who mentioned na mayroong gulpi de gulat doon sa Latvia game. I agree with that kasi that's the first time na na parang may laban tayo against the European team na Latvia. And din yung first time na I think meron tayong Fajardo sa floor magkasabay. And then hindi tayo kabisado ng Latvia, hindi pa tayo na-scout. But since that, we made noise already. So parang itong mga international teams na ito, in-scout na tayo ng mabuti. So I think that's the very reason. Na-checkmate na tayo. Na-checkmate tayo, exactly. So it's the very reason why itong mga teams na ito ngayon, madali nang hulihin. It's JB. Basta pagtawid ng court kay JB, wala nang ibang other focal point na player doon sa sa team natin sa floor. So I think ang best na gawin ni Tim Cone is, I agree with JM na i-expand yung pool of players natin. Hindi limited sa kung ano yung nasa lineup ngayon. Kasi katulad yan, ang daming injuries natin, di ba? So yung actual players na naglalaro on floor and yung practice players niya, same lang din. Ngayon may mga injuries tayo, dalawa. So ibig sabihin, kung sino yung actual na ginagamit sa floor, sila rin yung mga practice player niya ngayon kapag meron silang mga play na pinapractice, di ba? So I think mas maganda na expand yung pool of players natin and magpasok ng mga bagong players na mas bata at mas agile. I think yung position ko talaga rito, siguro merong magdi-disagree sa inyo, pero ako kasi nakikita ko si Newsome as medyo hindi na siya fit. I would rather have abandoned the team than Newsome kasi medyo mabigat yung paa ni Newsome, medyo hindi na siya nakaka-challenge ng maayos. I believe kung magkakaroon ng proper time, longer practice si Abando, mas magiging mas may-utilize siya ni Tim Cone pagdating sa depensa. Actually, gusto ko rin ipasok sana. May nagbanggit kanina ng Robert Bolick. Maganda rin yung ipasok in lieu of Calvin Oftana kasi medyo talagang struggling si Oftana sa international basketball. No? So, I think those are the things na kailangang pag-isipan ng buong coaching staff kasama ng management. Siguro kailangan magkaroon ng restructuring kasi anyway, naman siya, 'di ba? 4-year continuity program. So mahaba naman yung time na magkakasama sila. So why not train those player na na matutunan yung system. Kahit sinasabi natin kanina na mayroong mga players na magagaling, pero pag pinasok mo sa system team ko, nawawala yung player, which is exactly what's happening in Ginebra. Pero I think kung 4 years siya, I think merong enough time ang Gilas team, coach team, yung coaching staff,
para yung mga players na ito, matutunan nila yung sistema ni Tim Cone. Diba? At saka para ma-train din yung ibang players na yung focal point. Hindi lang puro JB, hindi lang puro Dwight. Kasi na-checkmate Pag na-checkmate, ayun na nga, kasi sinabi kanina, wala na gustong tumira. Okay. Alright. But, again, I'm going back to last na lang, boss. Last na lang. Sige. Siguro ako, I'm actually, hinebrapan ako, pero I hate Tim Cone dito sa tournament na to. Kasi feeling ko talaga pinahirapan niya yung mga players. And I think, ang sasabihin ko na lang na last is, magkaiba yung criticism sa bashing. So, ako naman, hindi ko naabutin yung mga sinabi ni Billy, but yung akin, you have naman the data kung ano yung mga gusto kong sabihin. Pero sana as Filipino, yes, we support Gilas. Pero tignan din natin kung sa tayo makakatulong sa Gilas, di ba? Kung sila mahina, pwede natin yung sabihin. Para malay mo makatulong sa kanila, di ba? Yun lang, Boss Pao. Thank you. Thank you, Raj. Welcome naman lahat. Guys, open-minded naman tayo dito. Well, most of us. Lalo na ako, I understand. Kahit kumontra sa akin, kahit kanino kumontra, grabe na nga, sobrang maximum tolerance ako eh. Magpapasok na ako si Frycast, pero idadagdag ko lang to, ha? Parang napapansin ko, yung mga recommendation nyo is to add the pool. Karamihan sa inyo. Although paulit-ulit na sinasabi, as much as possible, pag paulit na, huwag nyo masyado dabaan pag inaulit na. Pero, natatandaan nyo ba na dati, ganyan naman ang ginagawa natin? 40 pa nga yung players ni Coach Shot eh. Tapos, ang nangyari noon, ang sinasabi nyo, ang dami kasing player, di alam kung sino pipiliin, ang dami. Ngayon, gusto nyo ibalik. Grabe, ano ba? Ano na ba? Kasi dati ganyan, 40 yan. Boss kasi. Ito kasi yung Boss Pao eh. Yung pag ito kasi yung Boss Pao eh. Isipin mo na lang. Tapos ang era ni Tim Cone, si Tab Baldwin. Kung pangit ang performance ng Gilas because of Tab Baldwin, anong sasabihin ng mga tao? Kahit sabihin mo may pooling. Kumbaga, tayong mga Pinoy kasi, ang bilis natin talaga mag-criticize talaga eh. Yun yung totoo. Hindi natin nakikita. And syempre, sama na natin ang impluensya ng politics sa mundo ng sports. So, yun yung mga problema dyan. So, yun lang, Boss Pao. Baba na lang ako. Sa mga brother ko, Dave, Brother Nel, Frycast, Raj. Basta sa mga nandito, Bro Chris, baba na ako. Baka may aakyat pa. Salute ako, Boss Pao. Basta ako. Support lang ako sa Gilas. So, I think naman, siguro na nakikinig rin naman si Tim Cone kasi when the time na si KQ, yung hindi napasok nung sa Chinese Taipei, yung pinasok siya nung huli na, nakita naman na lahat tayo, lahat tayo talagang nagsalita na bakit hindi pinapasok niya si KQ. Tapos ngayon, nabibigyan na ng 32 minutes, 25 minutes na playing time, di ba? So, Boss Pao. Sino yun? I think it's a coincident lang yung pagkapasok kay KQ. Alam mo bakit? All trouble si Octana at si J. Perez eh. Injuries ni Perez at sa bagay. Isa pa yun. Pero sana magtuloy-tuloy na lang din yun. Para sa akin, blessings na yun para kay KQ. Ngayon, ako kasi pinaglalaban ko si KQ kasi the more na nabibigyan siya ng quality minutes, nakikita natin yung potential ng bata para sa Gilas. And sana yun na yung mapansin ni Coach Tim Cone pagdating ng World Cup. Yun yung isa kasi kung naghahanap tayo ng supporting cast para kay Dwight Ramos and Justin Brownlee, yun na lang ang nakita natin. Si Kevin Kiambao na. So yun lang sa akin, Boss Pao. Salamat. Thank you. Salamat, JM. Okay, pagkasalitain ko na si Frycast at sa mga nagtanong lang isa, si Abay po hindi injured. Hindi lang siya fit sa against New Zealand kasi mabagal po siya. Frycast, your turn. Unmute ka na. Alright. Good evening, guys. Quick reaction lang sa game. Ang nangyari is, natalo tayo kasi we let them have a good start. Baon tayo. Tapos, second is, kung napansin nyo pa ng Justin Brownlee is not that assertive sa offense. Halos 10 attempts lang ba siya whole game.
And then isa pa, maraming too many injuries sa atin eh. Perez and Optana. So halos wala na tayong mahuhutan. Like let's say Dwight Ramos is not shooting well. Pwede pa sanang eksperimentahan natin pasok si Perez or Optana. Kaso injured eh. So limited yung options natin for that game. And then parang we took too many 3-point shots. Parang nakiksabayan tayo sa Australia. But Australia is shooting better than us. But we're just jacking. Aside from KQ, parang walang ibang accurate or yung nakakashoot. And then regarding naman sa kay Team Cone, I know that there are so many fans that reacting to Team Cone. Ito yun kasi for those fans who have something to say with Team Cone, sa era na Gilas na to, si Team Cone yung nilagay na coach. Then this era is built in Ginebra's framework. So halos ang lahat ng main players is Ginebra, triangle offense, yung system, Ginebra. And then this is Team Cone's brand of basketball. So nothing we can do about it kung hindi naman pwedeng mag-dribble and drive siya. Or yung mag-comment tayo, bakit triangle ng triangle or ganun. Kasi it's Team Cone. So if we want changes, it should be implemented on the next generation of Gilas or the next event. Nasa SBP na yun, ipalitan yung Team Cone. And then, we have success naman din with Team Cone, Asian Games, qualifying. We won, we are proud when Gilas is winning. We are proud of Team Cone if Gilas is winning. But some fans are bashing Team Cone if natalo. So dapat we should keep supporting manalo or matalo man. And then in terms of pool naman, I know that palagi na lang yung natatopic yung pool. It depends kasi from my perspective. It depends kasi if magkano yung budget ng SBP kasi we can't just invite that away 50 players eh. Kaya magasto yun if maraming players and then mas mahirap i-manage. So I understand why Team Cone just limits his pool to 12 to 15 players. And for the future of Gilas naman, this is what I think. I'm not sure if we're still already using this method, but I think we could explore analytics. Or we could hire data analysts and data science. I know that in NBA, most of teams are using this now in assessing how the team's performance. Let's say very specific mga what spot on the floor is this particular player shooting well. Ano yung spot na dapat bantayan yung opponent, yung ganong level ng scouting. And then also with data analysts, we could use that as to review our players and to apply this 3 stages for the next 3-point in the next Gilas tournament. Start, stop, and continue. So start. I think we should start adding more 3-point shooting. 3 and D players sa Gilas. I know for now halos wala pang ganun na player or si heading at Marshall pa lang yung ganun type na player na nakikita, yung pure shooter talaga. And then agile big din kasi kagaya ngayon na wala si Kai, halos mafe-feel natin na kulang pa rin tayo sa big.
So we need big na may consistent na at least mid-range shooting. And then let our young players get more experience. And then we could start, as I mentioned before, as young as 17 years old, mag-scout na tayo, yung mga potential i-training na natin or isali natin sa mga tournaments, expose na natin. Then stop, second point is stop. What to stop? Stop relying too much on the old players kasi let's say Justin Brownlee is carrying us at what age? 37, 38. And the next 2 years, I'm not sure if Justin Brownlee will be still capable of that, doing that in the next 2 years. So what if too much reliant tayo doon? Wala tayong transition na mangyayari. Dapat may kaunti-unting transition na. And then to continue, I think we saw that KQ is working, so we continue that. So that's parang wake up call na we could trust younger player, we could insert them, we could use them. And I think KQ and Tamayo is not bata na in international standard kasi yung sa Australia nga may 21 years old, which is younger pa sa dito lang sa Pilipinas yung parang may 17 yata yung Dyson. Oo. Tapos sa atin ang bata pa ni Tamayo, bata pa ni KQ, nasa tamang edad na yun, mga 23, 24 years old na. So hinog na dapat sila. So dapat sabak na talaga sila. Ayun lang. Yeah. I think Frycast, you have a very good point, pero this what you said are decision of the coach. Yung coach kasi yun yung call na yun Pero alam naman nila yan yung ano mo. Anyway, okay. Salamat Frycast ha. Papasok ko lang si Alec at grabe yung pag-basketball talaga usapan lahat. Gusto magsalita at magbigay ng opinion. Alec, next. Alec, hello? Naririnig po ba ako? Hello? Yes, nakapasok ko rin. Pasensya na sa tagal. Okay, go. Silent viewer lagi ng channel, so first time gumagana. So, ngayon, your voice will be heard. Go ahead, sir. Yes, thank you very much. So, ang una ko lang, gustong sabihin yung sayang lang talaga yung laro kanina. Kasi we all know na we had to have a good start. Pero na-disappoint ka agad ako nung nakita ko yung first 5. Kasi nandun na naman si Junmar I think lahat ng games nag-first 5 siya and lahat yung slow starts. And hindi to opinion kasi may nandun yan sa mga stats na kapag si Junmar talaga yung nasa loob, defensively, nahihirapan yung Gilas Diba? Kumbaga si Junmar kasi nag-score siya ng 6 points, 8 points, mamimigay siya ng 12. So times 2 yun sa mga pick and roll coverage. Lagi siyang nagda-drop defense, so laging open sa 3 points. And basically, gaganda din yung nangyari kanina ang tagal niya sa loob ng first quarter, so medyo lumobo na kaagad yung lamang. Sayang lang, sana kasi first 5 na yung, may 5 yung Gilas, which is Brownlee, Scotty, I think Dwight Ramos, and then KQ. Meron silang 5 yung gumana sa Saudi, sana yun yung first 5 kanina. Kasi yun talaga yung nag-work buong tournament So yun lang, sayang. Alam naman natin hindi mananalo, I guess malabo talaga, pero hindi siya dapat 24-28 point game, parang kanina na sobrang tambak. Pwede sana na-close sana yung gap kung maganda yung start. And then sa future naman sa Gilas, ang hirap kasi maging drastic na palitan si Coach Tim and palitan si ganyan. Kasi in my opinion kasi merong potential yung Philippines maging powerhouse sa Asia. I think gumagana naman yung system sa Latvia, yung tournament na yun. Even yung tune-up games before the Latvia game, I think they were very competitive as well. And then, yung sa Asian Games din, same thing, short-handed lineup and gumana naman. I think naging drastic lang tayo kasi of course, mapangit matalo and matambakan ng ganun. And yung Chinese Taipei game, talo din tayo, which would have easily won, to be honest.
So I think ang lang dito is we have to be patient and hintayin natin si Kai kasi yung sa Latvia tournament kasi ang napansin ko sobrang balanse ng team natin eh. Yung team niya yun sobrang hindi balanse eh. Sobrang kabaliktaran. Lumiliit tayo tapos bigla tayong lalaki na walang spacing na magkasabay si Jumar at si Edu. So I think nandun naman yung team eh. Yun lang maganda lang like yung opinion ng tao dito, yung people that are here. Expand natin yung pool. Hindi naman kailangan 30 or 25 people. I think max 18 okay na siya. And then players like yun nga si Bobby Ray Parks, I think gusto ko rin si Bolik, shot creator. And then may nagbanggit kanina, I can remember who, si Shawnee Winston pala is a local. I remember 2022 na-approve siya. I think yung size niya, athleticism, pwede siyang sumabay sa FIBA eh. So sana masubukan natin yung players sa ganyan. And even Ken Tuffin, I think nakalimutan na siya ng mga tao, no? Sobrang tagal niya nang hindi naka-call up. I think siya, pure shooter talaga siya and pwede siya isabak. And di ako na mag-comment sa PBA kasi hindi na siya fixable, to be honest. Wala na magagawa yung tao dun as long as yung ganun yung mga nakaupo. So, yun lang. I'd like to expand yung pool. 18 max. Hindi naman kailangan 30 yan. So, yun. I think may potential yung Philippines. So, I think for us as fans, no viewers, let's just be patient, no? Huwag tayo maging drastic sa emotions natin. Kasi we saw it work and I think gagana pa rin naman siya. Kailangan lang natin maglagay ng tamang players and we have to be healthy and at the same time kasi kailangan ready tayo for injuries kasi kasama sa basketball yan eh. I think sobrang nabigla tayo nung nawala si Kai and hindi sila nag-prepare to the point na sinali pa nila si Troy Rosario which is sobrang wala na siya sa prime niya and so sayang lang, sana ang tagal naman na na-injured ni Kai so sana naghanap na kaagad sila ng potential na pwede pumalit sa kanya. Mas maganda sana yung naging run sa FIBA Asia neto. So yan lang yung comments ko. Happy to be able to talk. Sir pa. Thanks, Alex. Salamat din sa pag-share mo. And we understand. We understand your sentiment definitely. Tama din naman. No? It all boils back, bago kayo pasok sa TJ, it all boils back to coach's decision and coach's fit. Kasi yung mga players na sinasabi natin, gusto natin na hindi natin nakita, sabi nga ni Sondi, parang hindi yun ang gusto ni Coach Tim Cone. Ayaw niya ng mga gano'n na shoot first point guard eh. Which seems like yun ang kailangan natin. Pero ayaw niya ng mga gano'n. So, anyway, TJ, you're next. TJ, tanggalin ko na rin yung pin sa at hahaba tayo nito. TJ Ange Kwame. Hello, sir. Go ahead, sir. Oy, TJ, ikaw pala yan. Basta. Go ahead. Hello, sir. Good evening. Yep. Good evening sa mga kako-panelists dito kay Boss Pao. Hello, sir. Yes, naririnig ka. Go ahead. Good day po ulit. And halos lahat naman, sir, nasabi na ng mga kasamahan po natin dito sa podcast. Yun lang, kailangan nga yung nabanggit na ni JM yung Team B. Ako dati pa sinasabi ko, dapat nga hanggang Team D. Para in case na hindi available yung mga, mostly kasi 'di ba, mga player din, PBA yung kukunin natin. May reason naman sila na sasabihin ongoing yung PBA, di makakapag-practice. Makapag-practice man, 2 weeks na lang ulit. Ano pang makukuha natin, o makukuha nilang training doon. At the same time, mapapagod sila. Kailangan may pahinga after ng training kahit pa paano. Magagahol yung mga players natin, wala sa focus. Makatulong man yung mga tune-up, pagkalawang na lang yun. Pantanggal ng jet lag in case na i-ready nga sila sa game, sa actual game. And sad to say, matagal na rin natin sinasabi na kailangan na i-push yung button ng alarming button. Kasi nga, Taiwan dati,
tinatalo lang natin yan in 12 years or not sure kung ilang taon. Pero di yan as expected na pag Taiwan, mga KSA, hindi makakalaban sa atin ng ano yan dikitan. Ngayon, nag-level up na sila. And I think, dapat sinabi ni Sir Ronel na wake-up call na tong FIBA Asia kasi isa to sa batayan natin sa world ranking tsaka power ranking. Huwag natin itong pababayaan. Dapat nga, at least, i-maintain natin dito yung podium finish. Huwag tayong maging masayahan na lang na, nanalo ng close game or Unless kung mga Australian yun, o New Zealand, mga powerhouse team na nadidikitan natin nun. Pwede pa, pero kung mga dati natin tinatalo, tapos nagko-close game pa tayo dun, alarming na yan. And sinabi rin ng mga kasama natin na PBA will never listen. Another problem, challenge sa Philippine basketball. And yun lang, kailangan lang talaga, back to scratch, scratch tayo, like World Cup. Kasi nakita natin yung mga problems, yung mga dating ginawa, hindi nag-work. And hindi talaga mag-work. Agree ako na dapat magkaroon tayo ng Team B, at least Team C, yung mga cadet. Yung Team D na sinasabi ko, yung maganda sana kung meron team na baka I think meron naman din diyan mga non-PBA teams like SGA or mga nasa MPBL na pwede sila yung mag-represent sa mga regional leagues like SEA Games, Jones Cup para maka-scout na tayo ng mga potential homegrown players na pwede natin isama sa national team, sa Team B o Team C someday. Parang future tsaka present. Yeah. Thanks. And JB is already 36, turning 37. Medyo pa yan. So, what if kung World Cup, di ba, wala pa tayong kapalit. Benny Boatwright, I don't know kung makuha pa natin. Kasi wala akong balita. Wala akong nakikita sa ng part ng SBP. Kung may communication pa o ongoing yung naturalization process niya. And yun, I hope magising na yung mga officials na nangangasiwa ng national team natin. Majority naman mga fans nakasuporta. Even mga nag-criticize, nakasuporta rin yan. Just look at na lang sa side na kaya tayo nag-criticize kasi mahal natin yung basketball. Kailangan lang natin sila i-pursue na medyo wala na sa trajectory yung natin, national team. Yan lang, Boss Pao. Okay, thank you guys. Singit lang, Boss Pao. Sige. Yun, yung regarding sa pool. Kasi paulit-ulit na babanggit Again, ayun nga, gaya ng sinabi ng isa kanina, nakalimutan ko yung pangalan Kasi madaling sabihin na mag-create ng maraming pool Team B, Team C, Team D. But, ang tanong, yung budget. Paano mo babayaran ng lahat ng players na yan? Sino magko-compensate niyan? Hindi tayo ganun kayaman para mag-raise ng pera para magbayad ng napakaraming players. Yung simpleng naturalization player nga natin na hinahanap until now walang naka-line up Tapos yung sinasabi ni TJ na Benny Boatwright, I think hindi na dapat nating habulin si Boatwright kasi kagagaling lang sa ACL niyan Hindi mo masasabi kung magiging effective pa yan Unless hindi siya na-injured. And bukod sa pooling ng players, ako agree ako dun siguro at least 18 para hindi masyado nang magulo. Ayun nga yung ayaw ni Tim Cohn, yung masyadong maraming players para stick lang siya sa kung ano yung
yung nandyan na. Kaso nga lang, yung Ako may risk rebuttal ako sa'yo na mamaya. yung risk lang na nababawas, halimbawa, hindi na performer or nagkakaroon ng aksidente na nai-injured, syempre kailangan mo ng emergency player na pang substitute. And biglang nag-sink in sa akin yung sinabi kasi kanina ni Sir Nel na kung ganito yung attitude ni Team Cone na, 'di ba, coaches decision lagi ang sinasabi natin. What if magkaroon din talaga tayo ng pool ng best of the best na coaches? 'Di ba? 2 is better than 1 or 3 is better than 1. Kung meron tayong Yeng Giao, meron tayong Coach Jot na nasa likod na kapag coach team, parang mas okay to palabitin natin. Iba yung boses nung Jot pag nagsalita, iba yung boses ng Yeng Giao. At hindi naman ako naniniwala na hindi updated yan pagdating sa sistema ng Eurobasketball. So, updated yung mga yan. So, I think siguro nga, mas maganda na hindi lang tayo sa pool ng players nakatingin, pati sa coaches din. Aside dun sa dalawang, aside dun sa dalawa na nabanggit ko, pinaka-the best pa rin talaga yung mag-assign pa tayo ng isang foreign coach na magiging consultant nila na talagang, alam mo yun, yung bihasa or mastered talaga yung mga ganyang sistema. Kaysa ilagay natin yung anak ni si Coach Josh, si Richard Rosario, and at the same time si Sean Chambers, di ba? Iba pagka yung tatlong yan, yan ang mga tatlong magagaling ng PBA. Yung tatlo na yan, di ba? So, I think siguro baka pwede natin din subukan na ganun. Kaso nga lang, dahil sa politics na meron tayo dito sa Pinas, parang pangarap lang yan kasi yung ultimong adjustment ng PBA di magawa. Pag samasamahin pa kaya itong mga players at coaches na to. Yun lang. Sige, ribat na, boss pa. Okay. Ang haba alam mo yung habang nagsasalita ka, ano nga ba yung sasabihin ko? Anyway, yung sa pool, I don't think it's even about the money. I think the bigger issue is the business side and the political side, which you also mentioned. So, I think may pera, pero it doesn't make sense na gastusin kasi marami naman pera yung mga San Miguel Beer. Ano ba naman ito, no? 'Di ba? Gumagastos naman sila. So, I think it's more than just the money. It's yung the politics and the business side of it, yung pooling. Yung nga, sabi ko nga sa'yo, 'di ba? Hindi ka paulit-ulit tayo pag si Chot pur MVP player, pag si Team Cone karamihan SMC. It's already telling you na kahit na hindi sabihin ng kabilang panig, hindi talaga unify, hindi talaga ganun ka-unify. Kumbaga, kung may gagamitin, isa lang, dalawa lang sa akin, mas marami pa rin sa'yo, kasi kayo ang sponsor niyan. Siyempre, also rin, SMC yung pinaka-main sponsor ngayon, mas gusto mong gamitin yung sariling iyo. May kanya-kanyang favorite yan. Kasi sigurado ako sa'yo, kung si Chot Reyes pa rin ang coach dito, si ano pa rin, sino nga yung point guard ni paborito ni Coach Chot? Wala na, tinrade na Si Kim Montalvo, wala na, tinrade na, di na paborito yun. Tinrade na sa Gilas. Si Keeper. Si Keeper. Oo, pag sa di ba? Malamang gano'n. Kanya-kanya. Marami kasi magaling na player, but I guess the reason natin ito sinasabi because talo tayo. But medyo pangit kasi yung pagkatalo Pero pag panalo, okay naman lahat every one of you has your own point and every one of you is right in a way. But at the end of the day, ang masasabi ko lang, there's a reason why we're here and they're there. They should know better than us. They should know because they're in the position and they have the experience. But kaya nga po tayo nagsasalita dito is again, ang purpose naman natin dito hindi naman para magmarunong lang So baka sakaling makatulong tayo at baka may mga nanonood na sa team o yung that could work or
this could work. Maybe we should consider it because the fans are speaking about this. Na yung mga fan naman na nagsasabi na nagagaling-galingan, I mean, part po ng ecosystem ang fans. Part po ang mga nagki-criticize sa isang koponan o sa isang team na talagang mahal po ng tao. Kasi kung walang galit, walang nagmamahal. Mahal po natin. Kahit si Billy, alam ko mahal niya yung Gilas Pilipinas. Sa sobrang pagmamahal niya, gusto niya maging perfect yung Gilas Pilipinas. Hindi, love niya si Coach Tab lang eh. Well, kaya nga, love pa rin niya Gilas kasi feeling niya perfect si Tab sa Gilas and he wants to have the best for Gilas Pilipinas. And that's his point of view. Medyo yung approach lang niyan, the way he deliver things, medyo talagang masusuya talaga yung ibang mga tao. But that's his style and it's entertaining in some ways but it's, nakakasuya din naman sa iba. And everyone, lahat ng pumasok dito at lahat ng nagko-comment, whether mababaw, malalim, maganda o pangit, kung ano man yung opinion ng ibang tao sa mga komento nyo, it's all welcome. That's why we build Pauka Sports. Anyway, any last words at hindi matatapos itong usapan natin. Baka bukas mag-live na naman tayo. Pero I'm happy every time na may Gilas. Kasi talagang daming interest. Mauna na ako, Boss Pao. Mauna na ako, Boss Pao. Singit lang ako ng konti din. Actually, nagsimula lang naman tong mga ganito natin. Ang ganda naman ng trajectory ng Gilas eh. Nagsimula lang naman yan nung ma-injured na si Kai. So, kaya marami na tayo masyadong komento. Lumabas na talaga yung ng Gilas kapag wala talaga tayong legitimate center na kagaya. So, yun lang. Tama naman yung sinabi ni Sir kanina. Kanina ulit, sino ba yun? Nakalimutan ko na naman. Patience talaga. Kasi it's a long process talaga. Nandun tayo sa rebuilding talaga yung stage. Kumbaga, nasa honeymoon stage pa lang naman tayo. Kumbaga, trial and error talaga yan eh. Wala tayong magagawa. Kapag ka nag-click, sige, push. Pagka hindi, talagang hindi naman totally back to scratch kasi hindi ka naman magbaback to zero niyan eh. Mag-ano ka lang naman eh. Adjustment. It's a matter of adjustments lang naman eh. So, yun lang naman. Patience lang sa lahat ng kagaya natin na fans na sumusuporta sa Gilas and let's hope na maging magandang lesson ito para sa Gilas na yung lagi natin sinasabi, yung long time preparation, Gilas Pool, sana makita nila yon para at least lahat tayo masaya na sumusuporta, hindi yung nagbabardagulan ng dahil lang sa pagkatalo ng yun lang, let's support the Philippine team and yun lang. Ganun talaga. Sa basketball, may talo, may nananalo. May malakas, pero may mas malakas. Yan lang naman. Pero normal din yung bardagulan. Kasi alam mo na, Pilipino. Dapat sanay na dyan, pare. May mambabardagol talaga. Anyway. Salamat naman. Thank you, Boss Pao. Thank you, everyone. Thank you, Pauka Sports. Salamat. Okay. Kung wala naman sa salita, sige. Last words na lang ulit. Ayun. Sige. Okay, so. Last words ka na. Ganun talaga. Thank you pa rin sa Gilas for representing our country, Boss Pa. Ikaw naman talaga. Tsaka, yung mga opinion natin, pakinggan man yan o hindi. I mean, ilabas lang natin yung ating mga emosyon. Dahil mahirap kasi pag mahirap din pag tinatago. Mahirap eh. Tingnan nyo si Boss Pao. Kahit napapamura na, support pa rin. Ganun lang dapat. Hindi, joke lang. Again, thank you sa Gilas pa rin, boss, no? Kasi hindi naman madali yung nila pinagdaanan nilang tournament. Tsaka tama yung sinabi ni Zondi, nagkaganito lang naman kasi nawala si Kai Soto. So, sana sa mga next tournaments, kumpleto na ulit yung Gilas at mas maganda pa ang ipakita nila. At yun, thank you rin sa platform mo, Boss Pao. Long time no look, no see. Again, stay strong, stay hard. Boom Boom Pao. Subscribe na sa mga hindi nakasubscribe. Babush! Okay. Salamat. May magsasalita pa ba? At okay na ha? Nakalabas na lahat ng sama ng loob. Okay na. Salamat ha.
Meron pa? Yung nasabi mo na word na hit na talaga sa akin, yung word na unify. Unify. Oh. Yan ang pinagdasal ko na dadarating panahon na ito si Pineda sa Converge, si Boss Al, Ramon S. Ang, Willie Marshall, Chot Reyes, Tab Baldwin, Tibcon. Sana dadarating panahon na mag-unify sila. Dahil pag mag-unify sila, mas lalong daming opportunities at lalakas talaga ang Gilas. Dahil hindi pa tayo unified kasi yun lang, boss pa. Totoo naman. Hirap kasi, negosyo muna bago magsalita. Negosyo muna bago bansa. O, sige. Ayun. Sa akin, boss po, thank you sa nakapasok ako rito, kasi silent viewer din ako eh. But yung akin ang take ko is it's normal to criticize if you love the team. Kaya sinabi ko kanina, iba naman yung criticizing than bashing. Wala naman tayong ad hominem, di ba? So I think as long as you're not attacking the person on the personal level, okay lang yun. Kumbaga may mga points naman tayong nilalatag eh. So, and I think we have been very patient. Nandito tayo hanggang ngayon. It means sinusubaybayan natin yung Gilas, nagtalo-talo tayo. Patient tayo. So I think mahal natin yung Gilas, kaya natin nasasabi mga dapat sabihin. Kung sa sila kulang, sinasabi natin, baka may makapanood nitong mga ginagawa natin na ito. So yun lang, boss po. Salamat. Thank you, Raj. Para mas marami makapanood, lalo na lahat ng umakyat dito, i-share nyo naman sa mga profile nyo. Salamat. Okay, meron pa? Okay na? Last na lang, sir. Sige. Sorry. I hope no more learning process 2.0 na. Okay. Yun lang naman. Wag na sanang sad to say, ganun talaga. And no more politics. Good night to everyone. Thank you, Sir Pao. Thank you to all. Okay. Alright. DJ, salamat. Okay. Lana, Frycast, ikaw, may sasalita ka pa? Next podcast Mr. Analytics. Oo. Sana, kung kailan may Gilas. Ibang basketball. Ang next, di ko alam kung kailan ulit ako makapag-basketball. Gilas lang talaga ako nabubuhay eh. But, thank you very much, Frycast. Magka-apelido tayo. Ako si Paucast, ikaw si Frycast. Okay. Salamat. Okay. Alright guys, exit ko lang sila. Frycast by Light. Okay na? Bye, Light. Wow. Bye, okay. Shout out na lang sa mga okay.